Ito, mga kaibol, yung white corn or puting mais. Ito din yung ginagamit sa paggawa ng binatog. Huhugasan lang muna natin and then ilalaga natin to na may kasamang apog. Hugasan ko na muna. Pagkatapos kong mahugasan, ito na mga kaibol, tatanggal ko na rin yung mga hindi kailangan na object dyan. Pakukuluan ko yan ng may kasamang 2 kutsarang apog. Ang purpose ng apog ay para matanggal yung balat ng mais. Isang oras kong pakukuluan nga pala yan. 1 hour. After 30 minutes, eto na siya mga kaibol. Pakita ko sa inyo. Medyo tanggal na yung balat niya, pero kulang pa yan. Mag-add pa tayo ng another 30 minutes na pagpapakulo. Bale, 1 hour lahat. Pagkalipas na ang 1 oras, okay na ito mga kaibol. Huhugasan natin yan ng 3 or 5 beses or hanggang sa maging malinaw yung tubig para mawala yung apog. And then, pakukuluan ulit natin para naman siya lumambot. Okay, hugasan ko na to ha. Nalinisan ko na, nabanlawan ko na siya. Mga nasa 5 hugas yung ginawa ko hanggang sa maging clear yung tubig niya. And mapansin nyo rin, wala na yung balat mga kaibol. Ready na ito para pakuluan ulit para lumambot naman yan. Aabutin tong mga 2 to 3 hours. Pero kung meron kayong pressure cooker, pwede sigurong gamitin yun mga kaibol para mabilis mapalambot yung ating mais. Pakuluan ko na to. After 2 hours, mahigit, mga kulang-kulang 2.5 hours na pagpapakulo, okay na to mga kaibol. Gantong lambot lang yung gusto ko. Ito. Mainit pa kasi. Ito. Init. Pakita ko lang sa inyo yung lambot niya. Yung. Okay na to. Para ipalamigin natin. Room temperature. Then, i-ready ko para ibilad sa araw. Palamigin ko lang ng konting minuto. And then, ready na para ibilad sa araw ng hanggang 2 days. Yung. Dito ko lang ibibilad sa bubong ng bahay namin. Up to 2 days or 1.5 days lang. Wag naman yung tuyong-tuyo kasi nag-iiba ang lasa kapag masyadong tuyong-tuyo. Yan, babantayan din ninyo at bagakainin ng mga ibon. So, update ko kayo mamaya kapag okay na yung pagkatuyo niya. After 1.5 days na pagbilad ko, eto na yung result. Gantong pagkatuyo lang yung gusto ko. Hindi naman tuyong-tuyo. Tsaka kung mapapansin nyo, medyo nag-unti siya kasi kumupos siya. And naiwanan namin dun sa bubong na kinakain na ng mga ibon, yung mayang ibon. Kaya nabawasan. Gustong-gusto pa lang to ng mayang ibon. Pipirtuhin ko lang ito na may garlic flavor. Okay. Kapag mainit na yung mantika, una natin lulutuin yung bawang. Gagawin natin yung crunchy. And then kapag luto na, set aside muna natin yan. After natin maluto nung bawang, yung mantika, pinainit natin ulit. Tapos mainit na mainit. And then ilalagay natin yung mais. Saglitan lang ito mga kaibol. 30 to 1 minute lang ang pagluto nito. Kapag nasubrahan kasi yan, titigas yan. Dapat mabilisan lang. Pag buka na, halos lahat buka na, okay na yan. Aahunin na natin yan maya-maya kunti. Yan, okay na yan.
Ganyan lang mga kaibol, oh. Uy, pagtak yung mantika. Yun. Okay na ang ating cornic. Ganito lang dapat mga kaibol, oh. Tinan nyo yung itsura. Mga kaibol, yung naluto ko na mais. Ito yung bawang, ilalagay na natin. And then, ito yung iodized salt. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong flavor ang ilagay. Pwedeng cheese powder. Pwedeng kung anong gusto ninyo. Nasa inyo na yan. Ako asin lang. Then, mix lang natin. Ready na ang ating pulutan or pang-snack na cornic. Ayan. Sarap. Kung gusto nyo may sili, pwede rin. So, yun lang. Thank you and bye-bye.